audience. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito. Live na live tayo ni CS Fans. Magandang hapon muli. Mga pinakabagong showbiz balita ang inyong inaabangan. Saan niyo pa unang malalaman kundi dito lang. Yan. Kaya isa naman linggo na puno ng pinakamainit na intrigang kwento ang hatid namin sa inyo. Yan, pero bago ang lahat, bago natin magsimulan ating maiinit na balitaan sa showbiz, i-welcome muna natin ang bakasyon ng 2 linggong miss na miss natin, Yes. Pia Guanyo. Ay, naku, namiss ko rin kayo, syempre. Sabi nga ni Goma, 2 linggo na wala ka dito, ibang yakap-yakap namin. ganon! Si Rufa may kinto. Bigla na lang ako itinakwil, ganon. Hindi naman. And na-miss ka talaga namin. Sobra. Namiss niyo ako, promise. Balita namin, marami kang nakuha mga chismis doon. Ay, yes. Actually, unang-una, gusto ko i-congratulate yung buong tropa ng Eat Bulaga. Napaka-successful yung naging show namin sa Reno at saka San Diego. Wow! Parehong Congratulations! punong-puno. At saksakan ng bitin yung mga taong nanood sa amin. Imagine to sa Reno, nung nag-concert kami, the next day, doon sa same venue, ang nag-concert naman, Destiny's Child. Sandali. Wow! Nag-concert kayo? Liwanagin ko, Nag-show. nagsaksakan ng mga tao? Hindi! Saksakan ng dami yung mga taong Kala ko nanood. nagsaksakan ng mga tao. Nag-concert! Anong kinanta mo? Ano kinanta mo? Ha? Tell me, what did you sing? Panoorin nyo na lang. Kasi yung mga shows na yun, pagsasamahin namin, i-share namin Anong dito. song? Tapos kung bumibilog man ako ng kaunti, Goma. Ay, bagay. Bagay kay Pia, di ba? Bagay kay Pia, Medyo di ba? bilog. I-address na natin Bagay. itong issue na ito ngayon pa lang. Vampy. Paano kung hindi bibilog? Voluptuous. Eh, sobrang gaganda ng mga hotels na tinira namin. Yes. Sobrang sasarap ng mga restaurants na kinainan namin. Yes. Naku, kaya lahat kami, don't be surprised kung noon kayo Itbulaga bukas, na live na, medyo lahat kami bilog ng kaunti. Bagay sa'yo. Kaya si Joey nanonood yan ngayon. Sila Joey, Tita Malu, welcome back Kung bilog everybody. ka, obese kami. Mamaya po, marami pa tayong kwentuhan, pero eto muna mas exciting at talagang very intriguing. Matitinding isyong ihatid namin sa inyo ngayong hapon. Eto po, kayanin nyo kaya? Panoorin nyo. Annabel Rama at Rufa Gutierrez, mag-inang mula umpisa ay magkasanggang lumalaban sa hamon ng buhay. Ngayon nahaharap sa mga panibagong pagsubok. Ngayong natanggap na di umano ni Rufa ang unang asawa ni Ilmas na si Selen. Si Annabel naman kaya magawa pang kumontra. Si Rufa, sa pag-uwi niya rito sa Pilipinas at sa paglabas kasama ng kanyang inang si Annabel, anong mga lihim kaya ang mabubunyag? Abangan! Jelly de Belen, may magandang balita mula sa Hong Kong. Ang bago at inaabangang Disneyland doon, nagbukas na. Kaya't ang kapusong si Jelly may dalang nakakatuwang balita tungkol dyan mamaya. Si BJ Tolitz Forbes, nakabili ng bagong kotse sa halagang 29,000 pesos lang. At ang award-winning actor Dennis Trillo, pagbabagong image naman ang nice gawin. Sexing pagrampa sa Cosmo Bachelor Bash, makikita mo na mamaya. Mga kwentong bago na ikatutuwa mo, abangan sa Showbiz Haller. Ina ni Kogi Domingo, maghahayag na ng saloobin sa di umano'y nag-aakusang binatang ama ang anak niya. Sa mga taong tila naninira sa tahimik na buhay ng anak, galit nga ba ang namumuo sa puso ng isang inang tulad niya? Paolo Bediones, sinampahan ng kasong estafa, isang nakakagulat na headline ang tumambad kamakailan sa mga pahayagan. Ang balita, Paolo Bediones, inireklamo ng isang babaeng nangangalang Rochelle Romero. Ang nangyari, 2 cheque raw na natanggap ni Rochelle na pirmado ni Paolo ang tumalbog. Kaya ngayon si Paolo inaakusahang estapador. Ano nga bang panig ni Paolo tungkol dito? Abangan! Patuloy na pagtatanggol ni Aramina sa kapatid na si Christine Reyes. Nauwi na nga ba sa hindi nila pagkakaunawaan? Medyo hindi na kami nag-usap lately. Napapagod ako sa kakatanggol. Just feeling ko lang sa pagtatanggol ko lang, parang teka, parang wala man lang thank you. Jolina, Karil at Kyla, 3 babaeng wagi sa pag-ibig at may love story na nakakakilig. Mga bagong revelasyon sa kani-kanilang relasyon. Alamin ngayong hapon. Abangan. Mga showbiz chikang in na in. Sa mga kwento at intriga, hindi kayo mabibitin. Ngayong linggo, dito lang sa S1. Nako, sigurado talagang dami niyong aabangan, pero itong kwentong ito, perfect na pambuena mano. Historia ang tiyak na maraming ikagugulat. Pero may hatid itong konting kriti sa puso sa lahat ng mga makikinig. Si Noy Bolante, Faith Cuneta. Ito ko nga bang nakakilig ang mga nakaraan nila nung panahong bata pa sila. At naging pahayag ni Faith sa isang press interview, sinasabi niya parang gimmick lang daw ni Faith yan. Para mapag-usapan, panoorin niyo to. Kayo na ang bahalang matol.
Cuneta, may panibagong gimmick nga ba? Ngayong napatawad na ni Regine Velasquez si Faith dahil sa pananapan nito sa kanya sa isang episode ng SOP, si Faith gumigimik nga ba muling mapag-usapan? Sa isang press interview kay Faith kamakailan, ilang entertainment writers ang nakapansin sa dala niyang pictures kung saan magkasama sila ni Noy Bulante nung kabataan nila. Ito ay nagbunsod ng maraming pagtatanong kung ang dalawang sikat na recording artist meron nga bang nag-uugnay na nakaraan. Ayon kay Faith, schoolmates ni Noy nung panahon ng kanilang kabataan at naging malapit silang magkaibigan. Subalit sa pag-uusisa ng ilang press people, nabuong hinalang di nga lang sila childhood friends, kundi childhood sweetheart pa. Hinalang sinasakyan di umano ni Faith, litratong magkasama sila ni Noy ng kabataan nila, pinapublish pa raw nito. Totoo nga ba o gimmick lang? Si Noy, napabalitang karelasyon noon ang soul siren na si Nina. Ang una nga bang minahal at niligawan ay si Faith Cuneta? Noy at Faith ngayong hapon maghaharap. Lihim nilang nakaraan, magkakaalaman na kung ano nga ba live dito sa S-Files. Okay, siyempre, hinihintay natin mga kasagutan ng ating mga bisita. Siyempre, si Noy Bulante at Faith Cuneta. Faith. Hi, good afternoon and Nako. to all the televiewers. Ito, marami kayong dapat sagutin ngayon dahil maraming umiikot na medyo pagdududa. Ganun. Hanging question natin kanina, childhood friends kayo nung araw, naging childhood sweetheart din ba kayo? Noy, Actually, hindi ano talaga. Sobrang naging issue lang na parang star singer siya nung kabilang school. Kasi isang school lang kami nung elementary. Tapos siya yung pinapakanta palagi doon. Tapos ako yung palagi pinapakanta sa kabila. So syempre parang may partner. so talaga naging magkaibigan lang kayo? Oo naman. Pero yung pagkakaibigan yan, sa best showbiz ng konti, everybody says, we're just friends. Oo naman. Pero yung friends na yun, iba ibig Hindi. sabihin. Gaano kayo ka-close? Close kami na nakikita kami tuwing may occasion, di ba? Kasi Kakanta ako kakanta sa Occasion, bahay niya, birthday, anniversary nyo. birthday ng mom or dad namin. Oh. Ganon. Tsaka tag dito, masyado pa yatang maaga yun. Oo, sobrang bata namin Grade noon. 5, grade 6 lang yun eh. Oo, sobrang bata Pero teka namin. muna, naging good friends kayo. Ano ba yung ang common denominator na ba't kayo talaga Singing. Singing. Singing One is talaga. singing. Yeah, singing talaga. Pero na-imagine niyo ba nung bata kayo habang kumakanta kayo ng ABC nung araw at saka yung Baba Black Sheep? Naisip niyo ba na sisikat kayo ng ganito katatag? Ito alam ko. Oh! Ito alam ko. Alam mo na talaga? Talagang kasi lagi siyang sumasali sa mga contest, ganun. Talagang yun niya. Ako kasi hindi siya sumasali. Hindi niya yung nire-represent yung school namin. Yung pagdugtog ko, pagkanta ko, talagang hobby lang. Nagagalit nga yung nanay ko. Pero nung mga kabataan natin, siyempre magkasama tayong babae, good friends natin. Nagkaroon ka rin ba minsan, sana dagating ng araw maging girlfriend? Hindi kasi ganito ang nangyari niyan. After elementary, wala na ako doon. Hindi na kami nakita nito. Kasi hanggang grade 6 lang ko nakita to eh. Tapos pagkatapos nun, lumipat na ako ng school. Yun, So wala na kaming communication. Hinanap mo ba siya? Siyempre, kahit pa paano, hinahanap ko dahil nga, wala Good na. indication yan. Hindi. Naghahanap ka Kasi kayo. wala nang kumakantang iba na magaling. Wala na. Enjoy lang. Wow, talaga na. Oo Siya lang nga naman. talaga. No. Talaga naman sa pag-ibig talaga, siya na lang ang parating magaling. Ganon. Nyoy, given a chance. Given a chance, Talaga? kunyari, may pagkakataon. Aha. Ano ang pinakam nagustuhan mo? O magugustuhan You know mo what? kay Actually, let me kay just Faith? say this. She's a very, very good singer. Talagang Very good ever singer. since nakilala ko siya, kung may i-associate ka sa kanya, yung pagkanta. So kasama na rin ba dito na dahil magaling siya kumanta, mabait siya, nagkasama kami. May chance ba nung araw na ligawan mo siya? Ganon? Ang dami naliligaw dito nun. Nagsiselos? Ganon. Hindi. Hindi. Ikaw din may girlfriend ka. Actually, nung medyo Isang bata malaki na na to. kami, nung nagkikita Ay, kami, may girlfriend ka na noon. After nagkita kami college na. Bad yun na, may girlfriend ka pala, liligawan mo siya. May Hindi. girlfriend. Wala nang naliligawan. Kasi noon lang kami nagkita noon ulit. After elementary, wala kaming communication ng high school. Tapos college na kami nagkita ulit. Kung wala siyang girlfriend, nagsosolo siya, malungkot siya, naligawan ka niya, sasagutin mo siya. Siguro kasi wala naman akong boyfriend. Pwede, hindi ko alam. Kasi ang bait talaga ninyo, I promise. Ang bait Tsaka, talaga. tawag namin dyan, alien, kasi ang daming talent. Pero ano tong, totoo yan, ang galing ito ninyo. Ang galing mo rin talaga, pag narinig ko kayo kumakanta, talagang sana maging boses na lang niyo ako. Anyway, yung sinasabing gimmick lang daw yung pagpapalabas ng litrato, yung mga gimmick lang daw yung react ng
relasyon niyo supposedly. Anong reaction mo Uy, nito? hindi naman. Actually, hindi po gimmick to. Actually, last week, nagkaroon ako ng press call. So, ang dami kong bit-bit na pictures kasi for editing para sa show ko next week na sa Music Museum. So, sabi ng ibang press, ano ba yung bit-bit mo, Faith? Ganyan to, sabi ko, mga old pictures ko to. Tapos, nung nakita nila, sobrang kinuha ng isang reporter yung picture namin. Akin na to. Parang ganyan. Sabi ko, oy, isa lang yan, Kasi akin na yan. yun nga nakita, di ba? Sa intro. Meron kami pictures talaga. Oo. Dahil nga, yun nga, nung bata kami, talagang close yung family, gano'n. Isang personal question, Noy. Alam ba ni Nina to? Ay, ba't mo tinagin? Mapapanood niya to. Say sorry. Sorry. Ganon. Sorry. Anong mensahe niyo sa bawat isa? Nga, ikaw muna para kay Faith. Yun, ako, I'm very, very happy for Faith dahil ever since nakilala ko siya, talagang passion niya talaga kumanta. Kumanta talaga ng kumanta. And right now, she's doing what she loves doing and she's being appreciated. So, talaga, congratulations. How sweet naman, ha? Faith? Ako naman, sobrang ang saya ko for you. I mean, I'm so proud of you sa lahat ng tao. Parang sobrang pinagmamalaki ko. Ay, friend ko yan si Noy. Kasi sobrang galing talaga. Tsaka sobrang mabait. Anong mensahe niyo sa bawat isa? Nga, ikaw muna para kay Faith. Yun, ako, I'm very, very happy for Faith dahil ever since nakilala ko siya, talagang passion niya talaga kumanta. Kumanta talaga ng kumanta. And right now, she's doing what she loves doing and she's being appreciated. So, talaga, congratulations. How sweet naman, ha? Faith? Ako naman, sobrang ang saya ko for you. I mean, I'm so proud of you sa lahat ng tao. Parang sobrang pinagmamalaki ko. Ay, friend ko yan si Noy. Kasi sobrang galing talaga. Tsaka sobrang mabait. Thank you very much. Thank you very much. Aramina, patuloy pa rin sa pagtatanggol sa kapatid niyang si Christine Reyes. Lunes, September 5, kinuyog ng press ang opening ng isang salon kung saan guest si Christine Reyes. Lahat gusto makuha ang reaksyon ng batang aktres tungkol sa pagkakadawit ng pangalan niya sa hiwalayang Jano Gibbs at Bing Loizaga. Hindi umano nagustuhan ni Christine ang pangyayaring ito at agad nanilisan ng lugar. Siyempre, na-hurt ako kung anong masakit na naririnig ko about her. Kung sinasabi niya minsan nag-overreact ako sa mga write-up, not because sa write-up lang yun, hindi naman ako basta-basta overreact eh. Kumbaga, may naririnig din kasi ako, bulong-bulungan dyan, mga non-showbiz or hindi showbiz. Siyempre, na-hurt ako for my sister. Ayoko naman yung, di ba, hayaan ko na lang na naawa na ako sa kapatid ko na bansagan na kung ano-anong words. Si Ara, isang ate na handang ipagtanggol ang kapatid mula sa anumang kontrobersya. Ngunit ang patuloy na pagsagot ni Ara sa mga intriga, naging isang matinding pagsubok sa samahan nila ni Christine bilang magkapatid. Ang hirap ng sitwasyon ko. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Sa akin, tama yung ginagawa ko eh. Kasi pag may nangyari naman masama sa kapatid ko, sabihin, ano bang klaseng ate yan? Walang kwentang ate. At pagpoprotekta mo naman, ano ba yan? Masyado naman pakilamera. Parang, ewan ko. Mga ginawang pagdepensa ni Ara kay Christine, hindi man lang daw binigyang halaga ng kapatid. Bagay na ikinatatampo raw ngayon ni Ara. Medyo hindi lang kami nag-usap lately. Kasi parang napapagod ako sa kakatanggol. Tapos parang wala naman ako nakikitang, hindi naman niya feeling ko lang hindi niya na-appreciate. Hindi kami nag-away, wala kaming parang lang. Nagkalamigan lang. Kasi hindi kami, busy ako busy siya. So, parang feeling ko lang sa pagtatanggol ko lang, parang teka, parang wala man lang thank you. Parang hindi man lang, man lang i-text akong thank you, di ba? Hudyat na nga ba ito para tumigil na si Ara sa pagsasalita para sa kapatid at pabayaan na si Christine na tumayo sa sarili niyang mga paa? Kung gusto niya magsalita, edi magsalita na siya at para matuto na siya. Di ba? Kasi ayoko yung may naririnig na parang ako pa yung masama. Siya na bahala, dumiskarte, sumagot, pero kung kailangan niya ng advice, nandito lang ako. Pwede niya ako katakan sa kwarto, pwede niya ako i-text. So, kung hindi man niya maintindihan ngayon, balang araw maintindihan niya. Hindi naman ganun ugali ni Christine siguro para hindi niya na-appreciate yung ginagawa ko. Siguro, hindi lang niya kayang ipakita
makita o hindi niya alam kung paano i-express. Basta makita kong maganda buhay niya. Parang mapapagmalaki ko rin na, my God, ayan yung iningatan ko, ayan yung inalagaan ko, ang ganda ng buhay niya, ang ganda ng career niya. Diba? So, magiging taas noo ko na nakialam nga ako, pero tingnan mo naman buhay ng kapatid ko. Ang kontrobersyang ngayon kinasasangkutan ng magkapatid na si Ara at Christine, isa na marahil sa pinakamalaking dagok na maaari nilang pagdaanan. Ngayong nasusubok ang tibay ng kanilang relasyon, may panawagan si Ara. Sana lang matapos itong issue na to kasi ang dami-dami na nadadamay. Yung iba kasi, sulat na lang ng sulat na hindi alam yung buong pangyayari. Wala akong magagawa. Gusto niya nang isulat yun eh. Wala akong masamang sasabihin dun sa nagsulat na yun. Sana lang, maawa naman siya. Nakakapagod eh. Nakakapagod lang kasi hindi ako perfect na tao. Pero hindi ako ganun kasamang tao sa tulad ng inaakala nila. Sana matapos na to and sana pagkatapos nitong interview na to, bukas, Lunes, sana iba ng wala na akong mababasa, wala na akong tigilan na natin. Kaya mo, Ara, kung meron akong magic, sasabihin kong itigil na yan. Dahil maganda ka, madaling kumanda ang buhay yung dalawang magkapatid. At huwag kayong mag-alala, baka miscommunication lang yan. Mamaya po mga kaibigan, pipilitin po natin yung makausap si Christine. Okay, via phone patch. Ito na, ang mami ni Kogi Domingo. Hindi na mapigil ang sarili ng mag-react sa patuloy na pagdidin na isang binatang ama ang kanyang anak. Nako, mapayag niyang walang takot, hindi niyo bibitawang pakinggan. Panoorin natin. Karel, Kyla, at Jolina Magdangal. Tatlong babaeng wagi sa pag-ibig. Tatlong magkakaibang love stories na nakakakilig. Sina Karel at Dingdong Dantes, halos araw-araw kung magkita, hindi na mapaghiwalay on and off the camera. Sina Kyla at Rich Alvarez, dahil magkaiba ang linya, bihira magkasama, kaya naman parang lagi nagliliguan pa lang. At sina Jolina at Bebong Muñoz, malayo man sa isa't isa, parang magkalapit pa rin dahil madalas natawagan sila. Sina Karel, Kyla at Jolina, sa kanilang relasyon sa mga bagong revelasyon, live sa S5 hapon. Sila yung nasa VTR, sila yung kinikilig dito sa ating set. Siyempre, kasama natin Kyla, Jolina, and Karel. Hello! Na lahat sila blooming na blooming. Good afternoon. Hindi naman kami kinikilig for ourselves, for the others. Sa bawat isa. Kasi unahin natin si Jolina. Ay, sabi ko mahuli, nasa gilid eh. Ako talaga naman. Ikaw nasa gitna eh. Hanggang kailan ba tong long-distance love affair ninyo ni Bebong? Sa tingin mo? Yun din yung pinapag-usapan namin ngayon. Kaya itutuhog-tuhog ko na yung sagot. Yung mga nagtatanong ng kasal-kasal, pinag-uusapan talaga namin ng maigi. Kasi nga, ang ganda po nung trabaho niya doon. Tapos ako okay naman yung career ko dito. So, ayoko nang basta na lang naisip na, sige, bahala na. Huwag ganun. Dapat talaga nakaplano lahat. So, ngayon pinag-uusapan pa talaga. Maganda yan. Maganda yung pinaplano talaga. Lalo na big step yun. Opo, big step talaga siya. Kasal-kasalan blues yan. Oo, hindi naman basta parang porket nakilala na ng mga tao, yun na agad ang kasunod, di ba? Parang, okay, dapat talaga pag sa kasal, pinaplanong maigi. True. Diba? Kayo ha, planuhin niyo maigi. Pinapayuhan? Pinapayuhan ni ate? Pinasa. Si Kay naman, hindi ba kayo how do you put it? Pangat ang word eh, pero nagkakasawaan dahil lagi kayo magkasama on camera, off camera? Iba naman kasi pag may trabaho, although nakakatulong na pag puyatan kami sa Encantadia, may someone there na nakangiti, bibigyan ka ng tea or soup or something. Pwede mong higaan. Di ba? Oo. So, marami rin kaming time together. Pag nasa mall, feeling namin, wow, ito na yung mall. Parang ganyan. Kasi bihira na lang talaga kami may free time. So, kahit papano, yung work, masaya kami na magkasama kami doon. Tsaka, pag may free time yun, date-date na lang kami. Bonus na yun, kumbaga. Okay, si Kyla naman, na talaga namang hindi mapigilan ang kanyang ngiti. Kasi kinakwentuhan niya ako. Nangangatwiran ka pa. Kasi sabi niya dito rin yung ilaw, mas nag-glow. Kasi natin Hindi nyo kailangan ng ilaw para mag-glow. Nag-glow na kayo. Okay. Kyla, di na daw kayo magkita. Wow. Yung ilaw. Oo, na yung ilaw. Hindi nyo nga kailangan ng ilaw para mag-glow. Nag-glow na kayo. Bihira kayo magkita ng iyong boyfriend
at tila parang nagliligawan pa rin daw kayo. Paano yun na-handle yun, yung bihira magkita? Dahil syempre siya, busy siya sa pag-shoot. Busy ka naman sa pagkanta. Pag may time siya, pinupuntahan niya ako sa mga shows. Pag ako naman, tinatry ko na, ginagawa ko yung best ko para makanood ako sa mga games niya pag wala akong ginagawa, gano'n. Okay lang naman, hindi naman para kami nandiligawan. Siguro kasi, basta sweet lang siya talaga na tao. Yun. Pero gaano kahaba yung hair mo kapag narinig mong sumisigaw lahat ng mga tao kapag nakaka-shoot siya? Lagpas pa. Okay, meron kaming hinanda para kay Jolina. Jolina, please watch this. Wow, may surprise. Hello? Ala. Tulog. Ayaw ko yung maramdaman niya na wala sa kasama. I want her to feel that I'm here for her, even as I'm in the stage. Basta ang importante, masaya kami. Hindi ko napapansin. Siguro dapat bilangin mo ating namin kung anong mas magastos. Pero at this point, ang priority, maging masaya muna kami. Pero, excited ako dahil sa October, baka siya sa stage dahil meron yatang project ang GMA. It's not sure at all, but I'm hoping. And December, for Christmas, hindi ako attend mga plano gawin at saka meron din kaming mga importante pag-usapan. Makinig ka? Ang message ko, hi Colette, I am getting ready for bed now. Wow! I miss you and I'll talk to you later when I get up. Okay, bye. Ayan, so obvious na obvious po, ay tape po yung very sweet message na yun ni Bebong. Kaya hindi pwede ko usapin Jolina. Pero kitang-kita naman natin na habang pinapakinggan ni Jolina ang mensahe, nagme-melt siya sa Hindi naman siya. couch. Thank you, Siyempre, Espas. meron din kaming surpresa para kay Karil. Watch this. I like this. Meron akong tatlo favorite. Wow! Theme song kasi marami. Kay, I know na this time of your life is very crucial yet special dahil napakaraming nangyayari sa'yo ngayon. Sunod-sunod, andyan yung iyong pagkasangre, andyan ang iyong pagka-singer, andyan ang iyong hit song, and many more hit songs to come. And natutuwa ako and I'm so happy na nakasama ako during this time of your life. At sana hindi siya magtapos dito. I hope that it will last forever. I'm so happy for you. So proud of you. I love you. Pero paano kung kayong dalawa lang magkasama, nagkakantahan kayo? Actually, kahapon, nagulat ako sa kanya, lumabas kami. Tapos, sabi niya, may gagawin ako sa'yo. Gusto kong parinig sa'yo yung kanta. Tapos, alam mo, hindi siya conscious at all. Kumuha siya ng parang straw, tapos ginawa niya mic, kinanta niya yung very same song. Ito. Sabi niya, parang narinig niya yata nung nasa Bohol siya, sabi niya, ngayon ko lang naintindihan yung meaning ng kanta na to. So, sobrang sweet naman. Oh, grabe na to. Hi, these girls, these ladies, these women. At syempre, para kay Kyla, meron rin kaming isang munting sorpresa. Panoorin natin to. Pakinggan natin to. Hello. Wow. Kyla, are you listening? I just want to say that I'm so blessed to have met a person like you. You are a beautiful, sweet, caring person who is very much devoted to her family. And can I just say again that you are beautiful and you have a good heart, and I'm just so proud of you. I wish you the absolute best on your career, and I pray that you're always the happiest person alive. Okay? Oh, and last but not least, I love you. Ayan, I like. Kyla, ipagpaumanin mo po dahil yung nag-transcribe po niyan ay hindi naintindihan ang slang ni Rich. All the time natin, intindihan natin, I'm sure her family ang ibig sabihin doon. Unless may pamilya na kayong dalawa. Hindi, yung family niya, family ko. Okay, I like that. I like that. Kayong tatlo, thank you so much. Thank you so much, for Paolo. inspiring and making kilig our audience. Good luck sa inyong mga love life. At imbitin niyo ako sa kasal, ha?
Panibagong week na naman at panibagong lakwatsa na naman ang hatid namin sa inyo ngayon hapon. Correct ka dyan, Papa, dahil mga bagong bagay sa ating mga paboritong artista katulad din na BJ Forbes at Dennis Trillo. Makikita nyo na katulad dito, bago, John Herrera ito, no? Mong ahas. At mga ka-haler, malalaman nyo kung ano mga bago sa kanila. Kaya panoorin nyo to. Promise. Unahin natin to si BJ Forbes, also known as Tolitz, dahil bukod sa may bago na siyang car, ambassador pa siya ng Bright Child Program. Oh, hi, BJ! Opo. Hi! So, tong car na to, ikaw bumili nito? Opo. O magkano itong coaching na to? Kung ikaw bumili? 29,000. Oh? What? 29,000 lang? Pwede na rin ako bumili. Bakit red ang color? Favorite mo ba red? Sino bumili ng red? Mama ko po kasi po ang nandun silver, gray, tsaka red. Wow! So ano ba tawag namin sa'yo, BJ? Dahil ambassador ka na ngayon. Honorable BJ ba? Ambassador BJ? Ano gusto mo? BJ lang po. BJ lang. Sana pakita mo sa amin kung ano nasa loob. Sige na. Ikaw gumawa nito? Bakit sabi practice? Ah! Ito? Opo. Saan to? Sa PE. Sa badminton ang tingin nyo. Tsaka po volleyball. Oh, to. Para saan to? Pameron din, ano? Tingko po. Ang taray, may ventilador na baon. So BJ, ngayon may bagong coaching ka na. Ano ba ang gusto mong next na pag-ibig na? Kasi dati Bahay! Bahay? Gano'ng kalaki? Maging laki ng Jerry. Oh, masaya ka ba na itong car na to ang pinili mo? Opo. Kasi po maganda. Hindi katulad nung kotse namin dati. Nakita na natin ang bagong kotse ni BJ. Pero si IC, hindi lang bagong kotse ang hinahanap. Oo, dahil meron siya isang bagong Dennis Trillo na pinuntahan. IC, ano bang meron dyan? Since bago rin ang pinag-usapan, hindi ako mapahuli dyan, no? Kala nyo. Dahil ngayon, isang bagong Dennis Trillo ang masasaksihan nyo. Dahil ngayon, nandito ako sa Cosmopolitan Bachelor Bash 2005 sa NBC 10. So ano feeling mo na na-nominate ka as Cosmo Sexiest Man? Sobrang swerte dahil syempre, bibira lang yung mga taong napipili para makasali sa grupo na to. Kaya feeling ko, I'm so fortunate, napakaswerte. Ano feeling mo about posing for Cosmo? Naka-post. Siyempre sobrang proud, di ba? Dahil katulad yung sinabi ko, ang daming mga lalaki dyan na talagang gustong makasali dito. Tapos ako nakasali na, kaya wow. Ano feeling mo na nakita mo yung picture mo sa Cosmo? Nung una parang ayoko tingnan kasi hindi ako sanay makakita ng mga ganong pictures na ako yung nandun eh. So, parang ayoko tingnan pero nung nasanay na rin ako, okay naman. Ano feeling mo habang rumarampa ka on stage? Halo-halo kasi nandun yung nervyos mo, yung excitement, tapos sobrang nakakatakot kasi sobrang daming tao. Given a chance, ulitin mo ba siya? Of course, at sa susunod, siguraduhin ko na magpe-prepare talaga ako. Kung in-offer ka ng sexy roles in the future, papayag ka ba? Siguro, bakit naman hindi? Pero ayoko lang immediately after nito kasi baka doon na ako ma-typecast sa ganong klaseng roles. Pero eventually siguro, habang nagmamature, di ba? Ang secrets mo for being sexy? Siyempre kailangan may diet ka, titingnan mo yung kinakain mo, kailangan healthy palagi, and exercise. Nakakatuwa talaga si BJ, no? May bagong kotse na, young ambassador pa. At nakita niyo mo to si Dennis, hindi lang pandrama, pwedeng-pwede rin ang sexy image sa kanya. Nakita niyo mo todo, rampa sa Cosmo Bachelor Bash. Masong-masa si Dennis. Pero kaya naman, nandito tayo dahil successful na naman ang paglalakwatsin natin ngayong hapon. Oo, kaya abangan niyo ulit kami next week. Dahil sigurado matutuwa na naman kayo sa isang episode ng Showbiz Alert!
Naku, alam nyo ba ngayong araw na to, pre-opening event ng Disneyland Hong Kong. Sarap at dahil dyan, si Jelly de Belen, live na pumunta ron. Kaya kwentuhan tayo tungkol sa mga nangyayaring kaganapan doon. At excited ako, excited kayo, excited tayong lahat. Ito na siya, Jelly de Belen. Pasok! Jelly! Jelly! Hi, Kuya Joey! Hello, Kuya Joey! Hello! Kwentuhan mo naman kami dyan. Ano nangyayari na dyan? Well, ang daming nangyayari dito sa Hong Kong Disneyland. As you can see, nasa likod ko ang castle ni Sleeping Beauty. Exciting talaga. Pero bukas pa, magbubukas talaga ang grand opening ng Hong Kong Disneyland. Bukas pa siya talaga. Pero kahapon pa lang, marami ng activities na nangyari. In fact, kagabi, nagkaroon ng red carpet para sa mga local and international celebrities. Nagpunta doon yung boses ni Belle sa Beauty and the Beast. Si Paige O'Hara. Our very own Lea Salonga was there. And she was there with Brad Kane. And of course, alam naman natin na si Lea din ang singing voice ni Mulan. Aside from Lea, ando doon din si Coco Lee. Ay nako, ang sexy niyan. Aside from Coco Lee, yung spokesperson, parang superstar dito sa Hong Kong. Spokesperson ng Hong Kong Disneyland, si Jackie Chung, nandun din kagabi. So, ang dami-daming mga artista, star-studded. At mga sis, kung gusto nyong makapanood ng mga pangyayari at mga kaganapan dito, manood kayo bukas sa sis, Monday hanggang Friday, makikita nyo lahat ng mga pangyayari dito sa Hong Kong Disneyland. Wow, talagang mukhang... Kuya Joey, ano? Mukhang ang saya-saya mo dyan. Talagang nauna ka na dyan, ha? Ay, nauna na ako. Ang dami na dito. Ang saya-saya. Nako, nakakaingit ka naman. Sana mapunta rin kami dyan. Malamig ba dyan? Malamig? Malamig? Hindi. Para lang ako nasa Pilipinas. Talaga? Nangtim nga ako sa kakalakad dito, eh. Talaga? Marami ka nakita mga cartoon characters dyan? Andiyan ba si, nakita ko si Mickey Snow Mouse? White, Andiyan si Mickey ha? Mouse. Favorite ko si Mickey Of course, Mouse, eh. Mickey Mouse and Minnie Mouse. Ay, nako, they were all here. Isama mo pa si Donald Duck, si Daisy Duck, si Goofy, si Pluto. Andun sila lahat. Yung mga ibang artista man at sa Pilipinas, may nakita ka bang naispatan ka ba dyan na meron na nandyan na umiikot? Wala pa? Wala naman masyado. Wala pa. Naku, Si Lea Salonga, nakita ko. nandyan si Lea Salonga. At saka, yes. At saka, Kuya Joy, alam mo, ang daming performers dito na galing sa Pilipinas. Mga Filipinos na kasali sa mga show nila dito, mga cast members. Over 300 Filipinos are working here in Hong Kong Disneyland Wow. Eh, as si- performers. Eh, si Darna, andyan si Darna? Si Darna, gusto ko Si makita Darna? dyan. Oo. Well, si Darna nando doon. Papunta pa lang siya dito. In fact, I think I see her na. Nako, talaga namang mukhang talagang ang saya-saya ngayon. Jelly, diyan ka muna mag-ikot-ikot pa dyan dahil marami ka pang i-report sigurado. Maraming salamat sa iyo, ha? Salamat sa S-Files and bukas po, manood kayo ng SIS Grand Opening ng Hong Kong Disneyland. Hanggang Friday, marami kayong mapapanood. Okay, Jelly, thank you very much too. Yan po mga kaibigan. Medyo nabitin ba kayo sa pinakita naming pre-opening ng Disneyland Hong Kong? Taka muna, huwag kayong mag-alala dahil ang grand opening bukas, tumutok lang kayo sa SIS para makasama nyo si Jelly de Belen na libutin lahat ang lanalaman ng Disneyland dahil kung sino-sinong Walt Disney characters at international stars ang kanyang makakaalubilo. Yun na! Kaya, Ate Pia, Yes, Kuya Joey. Nako, ito, tungkol pa rin ito sa di matapos-tapos na intriga tungkol sa pagiging binatang ama daw ni Kogi Domingo. At dahil dyan, ang kanyang ina, hindi na napigilan pang maglabas ng kanyang sama ng loob. Panoorin niyo po ito. Ina ni Kogi Domingo, nagsalita na laban sa mga intrigang ibinabato laban sa anak niya. 5 buwan na ang lumipas nang lumantad si Feliz Cruz at sinabing nabuntis siya ni Kogi Domingo. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang panawagan ng kampo ni Feliz na kilalanin ng aktor na siya ang ama ng sanggol na isinilang ni Feliz. Noong 1 linggo, lumantad na ang kapatid ni Feliz na si Marisa Scott. Umuwi si Marisa galing Amerika na may dalang hamon at banta laban kay Kogi. If you wanna be somebody, you have to, you have to tell the truth. Kung ayaw mong bombahin kita, kung ayaw mo lumabas yung bomba. Kasabay ng paglabas ni Marisa, isang nagpakilalang tita ni Feliz ang nagpahayag ng sentimiento sa mga pangyayari. Ayon kay Malu Soliman,
Handa silang magdemanda laban kay Kogi at bigyan ng libreng serbisyong legal si Feliz. As much as possible, we really want to support, give moral support to Feliz. No, if necessary, to give her talagang yung free legal service for the sake of the son. Acknowledgement and support. Otherwise, we may file it in court. Kahit walang interest si Feliz, we will really push it. Ang mga pahayag ni Malu Soliman, taliwas naman sa desisyon ng pamilya ni Feliz na wag na idaan pa sa korte ang sitwasyon. Wala kaming kinalaman sa statement na nilabas niya. Yung sinasabi niyang demanda, tuloy, ganito, ganyan, wala. Ayaw namin idaan sa legal na paraan. Una, nahihirapan na nga si Feliz, mag-a-accept pa ba kami ng pera? I'm still hoping for a civil, resolution for the problem. Ayon pa kay Marisa, hindi rin umano nila kamag-anak si Malu. Hindi siya close. She has nothing to do with our family. Si Malu ang tumatayong talent manager ni Feliz, bagay na ikinagulat din umano ni Marisa. Tapos nalaman namin na tumatayo pala siyang manager ni Feliz. So, nagulat kami kasi hindi naman artista ang sister ko. She's not in showbiz, bakit siya kailangan may manager? Tapos may talent fee. Siguro sinabi na may talent fee siya nung una, pero sabihin natin 40% lang natanggap niya from that talent fee kasi later on si Miss Malu may mga kinaltas na siyang, ano ba yung mga fee dito, mga manager's fee or something like that. Ayon kay Malu, may pinirmahan daw kontrata si Feliz na nagbibigay karapatan sa kanya sa lahat, kabilang na ang porsyento sa talent fee na nakukuha ni Feliz sa nakaraang interviews niya. Meron siyang pinirmahan, may right akong mangolekta ng TF, and I will show you proof na may pinirmahan siya. So I want to know kung ano yung intentions niya. So sa nakikita ko, without informing us, yung step na ginagawa nila, parang hindi ko gusto yung nakikita kong intention. That's all. No intention, no anything, no monetary attached. Na ako ay a concerned friend of yours. I'm not an enemy. Sabi ko, tigilan mo na sila, Malu. Yun ang tama na. Kung ano yung nangyari sa kanila ni Feliz in the past, ayusin na nila ngayon yon. Dahil pag naungkat yan, hindi niya magugustuhan mangyayari. Iisa ang pinaglalaban ni Marisa at Malu, ngunit ang di nila pagkakasundo sa paraan at ang pagkakadawit ng usaping pera sa isang sensitibong issue tulad nito, hindi pinalagpas ng ina ni Kogi. Lalong tumibay ang paniniwala ni Mrs. Zenny Domingo na wala ngang katotohanan na anak ni Kogi ang sanggol na isinilang ni Feliz. Lalo akong na-convince na hindi si Kogi. I watched, there was an interview with the sister and with another lady na claims to be the tita or whoever she is. Doon ko nakita na merong plot. At first, the girl, the lady, the old lady. Their own agenda. Yes. Oh, what do you I would call it a sinister plot or whatever the ulterior motives or vested interest, whatever you want to call it. No? Ano yung plot niya? Kasi nung una, she was claiming na gusto niyang tulungan si Feliz, nakakaawa naman daw yung bata, nakakaawa naman daw yung baby. The auntie. Auntie daw. Supposedly. And then, sa bandang huli ng interview, sinasabi niya na I have to collect 35% of the collectibles of Feliz. Collectibles? Collectibles kanino? After na i-file nila yung demanda and all, magpa-file daw sila ng paternity suit and all that. Noong una, sa totoo lang, nadadala na ako na kawawa naman talaga yung bata. But nung bandang huli, sabi ko, meron daw pinipilit niya. I don't know whether she really realized that she was still on cam. Kasi sabi niya, pumirma siya sa akin ng 35%. Akin ang 35%. She was harping on the 35%. From all the stories I've heard na napatunayan ko na rin sa sarili ko, imposibleng si Kogi ang father. But this time, na sinabi ng anak ko, at ang anak ko ang paniniwalaan ko, na hindi kanya, paninindigan ko yon. And yet, Ricky, kung kailangan nila ng tulong, bakit naman hindi? Kung meron ako, bakit hindi? Sa level na ina sa ina, may mensaheng nais ipahatid si Mrs. Domingo kay Feliz Cruz. Feliz, ang masasabi ko lang sa'yo, ikaw ang nakakaalam kung sino talaga ang tatay niyan. Alam mo ang mga ginawa mo, alam mo kung sino yung mga nakasama mo. Kung merong nagkamali dito, hindi ko sinasabing santa ako, no?
pero nagkamali ka ng minsan. At pangalawa, yung pangatlo naman, pangatawanan mo na rin yung pagkakamali mo without dragging somebody else down. And a kid, for that matter. Bata lang yung anak ko, teenager pa lang yung anak ko eh. At para kay Kogi, isang mensahe ng inang nasaktan sa sinapit ng anak sa mapanirang mga intriga. Ang sinabi ko kay Kogi, medyo pabiro yung minsan, pero sinabi ko na, Kogi, kahit lalaki may puri din, mamili ka rin. Meron ka rin delikadesa na hindi lahat ng take me, you will take. Sa susunod, mag-iingat ka na sa mga makakasama mong nagsasabi ng take me. Because I'm sure karamihan dyan ay may ulterior motives. Don't just take and take. And this goes for other young kids like you. Annabel Rama at Rufa Gutierrez sabay nahaharap sa mga intriga laban sa kanilang pamilya. Sina Annabel at Rufa, mag-inang hindi lang minsan nasangkot sa iba't ibang kontrobersya. Si Annabel, kilala bilang isang mapagprotektang ina, handang kalabanin lahat para sa anak niya. Ngayong si Rufa ay nahaharap muli sa mga panibagong intriga. Ano ang susunod na hakbang niya? Sa pagkakabaril sa asawa ni Rufa na si Yilmaz Bectas, anong klaseng suporta ang inihatid ng ina sa kanyang anak na milya-milya ang layo sa kanyang distansya? At ngayong balitang nakipagsundo na si Rufa kay Selen na unang asawa ni Yilmaz, susunod na rin ba si Annabel sa pagtanggap na ginawa ng anak? Si Rufa nagawang harapin ng bawat pagsubok at bumangon sa kabila ng mga kontrobersya. Ngayon naman, ang mga magulang niya ang iniintrigang nagkakalabuan na nga ba? Sa pagbabalik ni Rufa, muli niya makapiling ang kanyang ina. At sa kanilang pagsasama, anong katotohanan ang isisiwalat nila? May mga sekreto bang ngayoy malalantad na? Annabel Rama at Rufa Gutierrez, mag-inang magkasanggang haharap muli sa matitinding intriga. Live sa S-Files ngayong hapon. Mga kaibigan, talagang pag pinag-usapan ng pamilyang ito, talagang kagandahan ang naiisip mo, katapangan, di ba? Siyempre, diretso kung sumagot ang mga ito. Kita mo naman, ilan na anak niya? Ang ganda-ganda pa rin, di ba? Grabe ko naman, I only have Siyempre, 2. walang iba kundi si Annabel Rama. Ha? Oo. And of course, Rufa Gutierrez. Thank you! Akala mo ikaw, ha? My gosh, sabi ko, dalawa lang ha. Anyway, magandang hapon, Goma. Rufa, it's nice to see you. Yes, and magandang hapon po sa inyong lahat. Tita Annabel. Magandang hapon sa lahat ng nanonood ngayon. Pati na yun sa USA. Hello. Naka, mga kaibigan lang si Tita Annabel, every month yata talaga nagpo-produce ng mga concerts ito. Di ba? Sabi ko nga, kailangan as a kumita, singer. Kailangan kumita kasi marami akong anak, Goms, no? Oo. October 28, may concert na naman ng Royal Era. Tita Annabel, unahin na kita. Okay. Doon sa primer natin, totoo ba na medyo meron kayong konting problema ni Tito Eddie? Actually, nasa bahay na siya. Umuwi na siya 2 days ago, no? Kasi kung hindi ko sinasabing dating si Rufa at apo namin, hindi pa rin uuwi. Bakit? Anong ginagawa niya sa Amerika? Hindi ko nga alam ba't nagustuhan niya doon eh. Pero isang tanong ko lang sa kanya isang gabi. Ikaw ba, kaya mo bang mawala ako sa buhay mo? Okay. Hindi. O, tama na sa akin yun. Happy na ako sa sagot niya. Hindi rin niya kaya kung iwanan. Something like that. Okay. Ay sabi ko, isa na namang gusto mong lamang kung kaya ba niyang mabuhay na wala ako sa buhay niya. Can I comment? Sige nga. Eh, my gosh naman, like they're so old na, huwag na sila magselosan, di ba? Rufa, hindi pa kami old, Rufa. Bata pa kami. You think nagsaselos pa yung mami mo? My dad was in the States for a reason kasi his older brother's ill. Okay. So, syempre, he had to be there to support yung older brother niya, si Uncle Jack. Hello, get well soon, Uncle Jackie. So, when you heard about it, were you so worried? Hindi kasi si Daddy hindi mahilig sa cellphone. So, when my mom's always calling him, hindi sumasagot, nagagalit na siya. Sabi ko, hayaan mo na kami ni Yilmaz magkaroon ng mga ganyan mga selosan. Pero Tita Annabel, gaano kahirap para sa situation mo na si Rufa ay nasa ibang bansa tapos ikaw nandito? Tapos, aside from that, meron ka nababalitaan na may nangyayari sa asawa niya, may nangyayari kay Rufa. Actually, hindi ako masyadong namimiss ko si Rufa kasi pag tumawag sa akin yan, 10 times a day. Ah, ganun ba? Every minute, anong balita, asawang-sawan ako sa boses ni Rufa. Every minute ang telepono magdaring sa akin. Para nandyan lang siya. Para nandyan lang. Rufa, tell us about your fashion TV sa Turkey. What's it all about? Well, I'm very excited because it's a great
project. Okay. And it's all about fashion. It's a TV station that it's 24 hours. Half of it's from Paris and half of it features the Turkish designers. Okay. And we have big plans. We plan to put up a fashion hotel, casino, a resort, bars, everything. So in the next 5 years, hopefully, tuloy-tuloy lahat. So you're very busy in Turkey. Yes, well, first of all, I'm busy with my family. I mean, una-una sa lahat, I'm a wife. First and foremost, it's family. Of course, I'm a wife, a mother, and then at the same time, meron na rin akong business na inaatupag. Siyempre naman, I've been pregnant for 2 years, so ngayon naman sabi ni Ilmas, okay, it's about time na at least you work a little bit. Talking about Yilmaz, ano yung kwento behind the story dun sa first wife niya na si Selen? Nagkabati na kayo? Excuse me, she's not the first wife. Really? She's the ex-girlfriend, Goma, Ganun no? lang? Oo naman. Okay. Kwento mo nga, ano ba talaga nangyari? Ikaw iniinis mo ko. No, so anyway, no, we've put our differences aside kasi syempre for the sake of the child, di ba? Yeah. Hindi na sila nag-uusap ni Ilmas. And kung may kailangan yung bata, she calls him directly para sabihin, Baba, I need this for my school. Kasi she's 7 years old na. So, okay naman. Parang, Do you see that child once in a while? She Pumupunta pa stays sa with inyo? us. Okay. Pag natutulog sa amin, ayaw na umuwi. Kasi siguro feeling niya sa bahay namin, parang family kami. Nandyan yung mga kapatid niya. And may mga animals kami sa bahay, mga chickens, mga ducks, mga kung ano-ano. So parang nag-enjoy siya doon. That's nice, no? Pag bata kami, mga ganun, no? Exactly. Dito, But alam mo, Goms, pero alam mo, Rufa, dito sa Manila, ang mga hayop nasa kalye lang, eh. Ganon? Oo. Sa Kongreso, ang dami dyan. Talaga? Oo. Grabe. Hindi, pero ever since, wala talaga akong problema sa kanya. She's always had a problem with me. And siguro ngayon, parang masasabi ko nagising na siya sa katotohanan. Yeah. And she understands now, so... And you were gone for what? Almost 1 a year. No? 1 year na ako Now that you're here, anong gagawin mo? Well, I'll be with my family. Siyempre, nandito ako para bisitahin ng mami ko, daddy ko. And we'll be seeing more of you sa mga TV shows. Exactly. Diba? Sugo, I'm guesting in my brother's soap opera. Okay. I'm so proud of him, Chard. And marami akong guestings. Abangan niyo Bakit po ang yan. ganda-ganda mo? Bakit kailangan ba pangit pag dalawa Hindi. ng anak? Di ba, no? Kasi ang ganda ng Mga nanay. ang ganda ng maturity mo, eh. Well, syempre What's your secret? My secret is happiness. If you're happy, it shows. Okay na ba ako? Oo naman. Hi, Lucy! Tita Annabel, happy ka ba na nandito si Rufa? Hindi na kayo magtatawagan sa telephone. Actually, excited ako sa mga apo ko. Okay. Hindi si Rufa. Ang mga apo ko. Bakit? Bakit nga ganun? Tita Annabel, bakit ako. ganun? Bakit yung mga lolo at mga lola, mas excited sila makita yung mga apo kesa sa mga anak? Iba yung apo talaga eh. Tsaka cute yung anak ni Rufa, si Lorin, kasi madaldal. Tsaka parang matured ng utak niya. What about Venice? Malit pa si Venice, Rufa. Okay, malit pa siya. Si Lorin kasi, kagabi, nagalit siya sa akin kagabi dahil humingi sa akin ng tubig. Hindi ko binigyan. Oo. So, sabi niya, ang tawag sa akin kasi, Lola, Miss Lola, Nona, Shu. Can't pronounce the L. Shu, sabihin, umis ka. Tawa kong tawa kasi pinapalis niya ako. And Rufa, bibinyagan sa birthday ng baby mo, Well, yeah, di ba? that'll be October 2, so sabay na namin para isang celebration Pwede na. ba namin i-cover sa S-Files yan, Of course, celebration? why not? It's open to all Goms, Wow, and you better nice. be there with Juliana and Lucy, of course. Well, thank you so much, Rufa, for being with us. Thank- All right. Thank you so much, Tita Annabel. Thank you. Rufa, Thank you more power very to you. much po. Paolo Bichones kinasuhan ng estafa. Kamakailan, isang nakakagulat na headline sa dyaryo ang lumabas tungkol sa di umano'y estafa case na sinampa laban kay Paolo. Ayon sa balita, isang babae na ngalang Rochelle Romero ang naghain ng reklamo. Sa kwento nito, noong March 28 at April 8, dalawang checkeng galing sa magkaibang bangko na pirmado umano ni Paolo at nagkakahalaga ng 130,000 pesos ang bawat isa ang ibinigay sa kanya ng kaibigan niyang si Nolita Mendoza. Ito'y bilang kabayaran sa 112,000 pesos nitong pagkakautang. Si Nolita, ang sabi nasa linya ng textile business, isa raw si Paolo sa kanyang mga kliyente, kaya hindi na umano dalawang isip si Rochelle sa mga nasabing cheque. Subalit na itain cash ni Rochelle ang mga cheque, pareho raw itong tumalbog dahil pawang closed account na di umano. Dahil dito, formal na nagsampa ng reklamo si Rochelle laban kay Paolo at Nolita.
Sa magkasunod na buwan, nag-file daw si Rochelle ng demand letters para kina Paolo at Nolita. Ayon sa mga dokumento, kinakailangang magbayad si Nolita ng 126,000 pesos para sa halaga ng kanyang pagkakautang na may 3 buwang interes at 20% na attorney's fees. Si Paolo naman, 130,000 pesos na di umano'y kailangang isettle sa loob ng 5 araw. Nitong Martes na pamamagitan ng complaint affidavit ay nagsampa na ng kasong estafa si Rochelle para kay Nolita at violation of the Public Act No. 22 o Bounce and Sex Law para kay Paolo. Sinubukan ng S-Files na kunin ang pahayag ni Rochelle, subalit pinili nitong manahimik tungkol sa isyong ito. Si Nolita naman ay kasalukuyang nagtatago at pilit na tinatakasan ang reklamong nakahain sa kanya. Ano na ba ang kwento sa likod nito? Ngayong hapon si Paolo magsasalita na. Kasong kinakaharap, buong tapang niyang bibigyan linaw. Dito lang. Ayun. Mabilis na kwento dyan. Nakatanggap ako ng demand letter a few weeks ago. At nakita ko, aminin ko, binaliwala ko dahil nandun yung cheque. I think we have a sample. Nandun yung cheque tapos may pirma. Ang pirmang yan, ang layo-layo sa totoong pirma na makikita nyo naman sa mga billboards, sa EDSA, yan ang totoong pirma. At ang pangalawang bumagabag sa akin is the fact that yung cheque ay mula sa isang bangko, PNB, na wala naman ng account, at nagpadala isa pang papel na doon naman Equitable Bank, na wala rin ng account doon sa Equitable Bank. So, ang ginagawa namin, we're trying to acquire a negative certification from these banks para patunayan na wala akong account doon at hindi ako pumirma ng checking yon. Pao, anong balak mong gawin ngayon? Well, for one, gusto ko malaman kung sino si Nolita dahil hindi ko siya kilala at bakit niya ginagamit yung pangalan ko. Kay Rochelle, I know that you're the aggrieved party. I'd like to find out who Nolita is as well. Gagawin kong lahat na magagawa ko para hindi ito maulit sa ibang mga personalities katulad ko at pati sa mga ordinary folk. I think this is a big hassle on my part. I have to go to the prosecutor's office tomorrow para magsampa ng counter affidavit. Yan. In short, yung na-explain mo, yung checking yan, hindi sa'yo, ginamit lang yung pangalan mo, ipinirma yung pirma mo, ipinambayad sa ibang tao na wala kang kinalaman. Well, I don't know who these people are. Yun ang ano na, tsaka hindi mo na, yun masama, hindi mo kilala. Kaya lang by law, yung burden of proof, dapat nasa kanila yan, nasa ikaw ngayon. Correct. Yes, But yung nangyayari ngayon, kasi dalawang aspect na nakikita ko dyan. Isa, ginamit ka. Ko, bakit? Anong purpose nila? Dalawang aspect na nakikita ko dyan. Isa, ginamit ka. Dahil Paolo Billones, siyempre pag-check ni Paolo Billones with all the commercials mo. Kasi ganun yung kwento eh. Alam nila may pera. Nakita niya na Paolo Billones yung cheque, tinanggap ng girl. Pangalawang aspect, pwede ka lang sinisiraan. Kasi people will only remember what you are accused of, hindi kung ano yung totoo. So in that respect, gusto ko pasalamatan lahat ng mga sumuporta sa akin. Siyempre yung mga host ko dito sa S-Files na talaga naman nung lumabas ang balita, hindi sila naniwala at ginawa nila yung makakain nila para alamin din kung ano yung katotohanan. Sa minamahal kong CNB, sa mga fans ko, stuck with me. Siyempre, my whole family, thank you so much. Ano kay CNB? Crush ng Bayan Fans Club. Hindi sila naniniwala. At siyempre... Message mo dun kay Rochelle at saka dun sa kay Nolita. Aggrieved Party Rochelle, sana magkakilala tayo. Alamin natin, harapin natin kung sino man ang gumagawa nito sa atin, kaguluhan nito sa buhay natin. Alam ko may mga pangarap ka. Nabasa ko dun sa pinadala mong affidavit. Dun sa isa, yung nagtatago, hahanapin ka namin. Don't worry, hahanapin ka namin. Through legal means. Through legal means. Yes, okay. At mag-file ako ng kaso if ever, ng moral damages at iba't ibang mga pwede pang isampa na kaso. Ayan. Thank you very much, Julie. Magbabalik po ang All's well that ends well. Yes. Magbabalik ang S-Files. Rochelle, don't worry. Ayusin natin yan. Yeah.